Okay. Alright. Nandito na naman po tayo. Manunood tayo ng balita galing sa Pinas News Uncover. Alright. Nasa description niyan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At kung trip nyo na may kasamang reaction video at opinion, bibigyan ho natin ito ng pag-uusap. Ayan, opinion, reaction. Panoorin natin ito ng sabay-sabay. Mga kapatid, Rapitol po gusto agad simula ng impeachment ni BP Sara. Pero tahimik sa issue ni BBM. Yun lang. Sabi nga ni Rapitol po dito, para daw mabigyan ng pagkakataon si BP Sara na maipagtanggol niya yung sarili niya. Biglang napaisip ako dun sa title. Oo nga no. Pinas News Uncover. Oo nga. Bakit nga ba? Yung patungkol sa mga issue na malalaking bilyones, bakit tikom ang bibig niya? Yun lamang po ang akin ding dyan, ano? Bakit dito parang atat na atat siya, tapos playing safe na para daw mabigyan ng pagkakataon si BP Sara makapagsalita at may pagtanggol yung sarili niya. Wow! Playing safe. Simulan natin! Alright, mga kapatid. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat Fiber ni Juan. Maganda po. Panoorin natin ito kung ano yung sinasabi ni Rapitol po. No, tayo kay Rapitol po dahil alam naman ho natin. Pinanonood ko yan dati, natutuwa ako. Pero nung naging senator na siya, medyo naguluhan na ako sa kanya. Okay, play na natin. Anong meron dito? What's important to me is matutuloy impeachment. And gustong-gusto ko matuloy impeachment. Tutol si Senador Raffy Tulfo sa dismissal ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte bago pa man ang presentasyon ng mga ebidensya. Ito ang tugon ng mambabata sa plano ni Senador Ronald Bato de la Rosa na paghahain ng motion para i-dismiss ang kaso. Paliwanag ng senador, maraming aligasyon laban sa Vice Presidente. Kaya mas Maraming aligasyon kay Vice Presidente? Ano ba yung pinuputok ng buchi nila? Confidential fund. At saka yung pagbabanta daw, yun lang naman eh. Wala naman akong ibang nakikita eh. Yung iba parang, ano na lang eh, sundot-sundot na lang nila eh. Pero wala akong nakikita iba. Sir Idol kita. Napapanood ko po yan dati. Sa mga nakaka-idol kay Idol Rapitol po. Bakit po yung mga bycam, flood control, etc. Ang daming mga budget na tinatanong din po kay PBBM. At saka po doon sa ayuda, bakit hindi siya nag-iingay? Ngayon, medyo humupa na yung pagtatanong sa kanya ng mga tao, yung nangyari sa PCSO. Dati ang tapang-tapang niya. Bigla siyang nawala at hindi na nagparamdam, hindi na natin napagkakakitaan yung mga nakaraan. Tapos ngayon, bigla nga sumusulpot na naman, ano? Idol ko yan, sabi ko sa inyo dahil pinanonood ko dati. Pero anyari, bakit biglang takam na takam siya kay BP Sara? Tapos ang dahilan ganun lang, no? Na para maipagtanggol ni BP Sara. Bakit? Hindi niya pa ba naipagtatanggol yung sarili niya? Ang dami ng mga lumalabas na interview, tapos sinabi na ng COA, nag-hearing pa nga sa House of Representatives eh. Diba? Halos hindi nga sila umubra kay BP Sara noon. Hindi mo ba napanood yun? Naipagtanggol niya na sarili niya. Sinabi na rin ng COA, walang masamang tinapay. Tapos ngayon gusto mo ituloy. Oo, pwede naman. Kasi gusto nga ni BP Sara yun. Gusto niya nga yun eh. Para bloodbath nga eh. Ang problema, yung dating sinasabing walang jurisdiction, tapos ngayon biglang nagkaroon na ng jurisdiction. 19 Congress, 28 Congress, tumalon, nagkaroon ng magic, konting paliwanag, matatalinghagang salita, nakapasok naman daw pala sa jurisdiction. Ang lugo-lugo. Tuloy natin si Sir Idol. Matalino naman to eh. Totoo, matalino to. Pero, ewan ko, parang namimili na lang siya ng babanggain niya eh.
Hindi, idol ko yan. Puta, ewan ko ba't nagkaganyan yan eh. O, tuloy tayo. Mas magandaan niyang mapatunayan ni VP Sara na inosente siya sa pamamagitan ng pagsasagawa naman. ng paglilitis. Nauna nang sinabi ni Senador Bato na kapag nagbukas na ang sesyon sa 20th Congress, una niyang kukwestiyonin ang jurisdiction sa impeachment case. Ngunit para kay Senador Raffy Tulfo, hindi na dapat ito pinag-uusapan dahil mayroon ng jurisdiction ng O, bino mo, nagkaroon na ng jurisdiction. Noon, hindi pwede kasi 19 Congress. Tapos na, biglang nag-28 Congress. Hindi na raw makakapasok. Bakit nagtuloy pa rin? Ang galing talaga ng ating gobyerno. Sa bagay, si Tatay Digo nga eh. Dinala nila doon ng ang daming matatalingagang mga English na hindi tayo makumbinse kung paano nangyari yon sa ICC, di ba? impeachment court sa kaso. Sinabi rin ni Senador Raffy Tulfo na tapos na ang usapin kaugnay ng issue sa delaying tactics sa pag-usad ng impeachment proceedings. Dahil unang pagkakataon na magiging Senator Judge, pinaghahanda ang mabuti ni Senador Raffy Tulfo ang napipintong paglilitis sa Vice Presidente. Kumukonsultaan niya siya sa ilang abogado at dating justices ng Sandigan Bayan at Korte Suprema upang magkaroon ng sapat na kaalaman at makagawa ng intelihenteng What's desisyon. important to me is matutuloy yung impeachment. And gustong-gusto ko matuloy yung impeachment para Sa bagay, gusto rin naman ni VP Sara, no? Pero ang atin lang yung pagliligal na talaga bang makakatawid yung ginawa ng mga taga-kabila. Sir Idol naman eh, sinabi na nga nila may first na impeachment na pag natapos yun, hindi pwede sa loob ng 1 taon. Pangalawa, pangatlo, tas ngayon pang-4. Kayo naman, mas mabuti sana kung nanatili na lang siya sa programa niya, no? Ako natutuwa ako sa kanya noon eh. Ang dami niyang tinutulungan eh. Pagdating dito, kung gusto niya sumulpot, susulpot. Pag ayaw niya, ayaw niya. Sir, idol kita eh. Anyari? Sabi ko naman sa inyo, pagka tayo kasi, pag may nakikita tayong mali, sabihin natin, di ba? Hindi porket idol natin, ganun-ganun na lang. Dati si PBBM, pinagtatanggol natin noon, Uniteam, marami rin nagtatanggol doon. Pero nakikita kasi nating may mali, kaya ayaw na natin pagtanggol. Sa pagkakataong ito, ang nakikita kong mali, hindi niya pa ba nakikita yung first 2, 3, tapos biglang naging 4, tapos 19 Congress, tapos tatawid ng 20, walang jurisdiction, tapos ngayon sasabihin may jurisdiction. Tapos kumukonsulta pa siya sa mga kukonsulta pa o kumukonsulta sa mga attorney. May ibang mga attorney na malabo daw makatawid. Tapos may biroy mo, mga matatalinong tao na pero nagtatalo pa. Ano? Kung ayaw nyo kay VP Sara, gusto nyo talagang matuloy. No? Pero meron namang iilan na gustong matuloy para nga po matambakan, mabloodbath itong mga taga-kabila. Ang problema, no, oo, nandoon na tayo, lamang si VP Sara doon. Kaso, kung ang dahilan ni Sir Idol Tulfo na ang dahilan niya para maipagtanggol si VP Sara, maraming beses niya na po kasing ipinagtatanggol si VP Sara. Hindi lang po ngayon. Maraming beses na. Sinabi na rin ng COA. At napakadaling intindihin yung mga pangalang piatos-piatos. Sobrang dalihong intindihin na ipaliwanag na rin yun. So, kita nyo ha, ito. Ang dami pa rin nagmamahal kay VP Sara. Ang taas pa rin ng ratings niya. So, paano mo sasabihin, para mabigyan ng pagkakataon si VP Sara? Alam na kasi, mulat na yung mga tao. So, paano pa pag yung sinasabi niya na, sige, ituloy natin para mapagbigyan si VP Sara, mailahad niya may pagtanggol niya yung sarili niya. Wala pang ang korte, wala pang ang impeachment. Alam na ng mga tao, ang taas pa rin ng rating. Sapat na yun eh. Para sa akin po, sapat na yun. Kaysa pumasok ka pa doon na parang minagic nila yung jurisdiction at biglang, ting, may jurisdiction na. Yun lamang po, idol. Nadidismaya lang ako dito eh. bigyan natin pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Okay, tamo, yun lang po. Ilang beses niya na bang sinabi yung side niya? Di ba? Maraming beses na. Alam niyo yan. Ang tagal na nating nag-ano dito pero ito biglang bago ka lang ba, sir? Uulitin ko, wala akong sama ng loob kay Idol Tulfo. Hindi ako galit dyan. Nagugulat lang ako, nadidismaya lang ako. Wala na kayong PCSO eh. Hindi na nga natin alam kung ano ba nangyari ng PCSO. Di ba, naalala niyo yung galit na galit siya. Bakit sunod-sunod yung mga may nananalo? Naalala niyo yun? Tapos wala na, di na natin napagkakakitaan. May resulta na ba yun? Wala na. Tapos ito, susulpot na naman.
Sasabihin niya para lang daw mabigyan ng kumbaga ano, double standard ba tawag din? Para safe yung salita mo, sasabihin mo na sige ituloy natin para naman mabigyan ng pagkakataon si BP Sara na maipagtanggol yung sarili niya. Wow! Safe! Yeah! Para naman tayong bata niyan, mga kaibigan. Ewan ko dito kay Idol. Mas maganda, di ba, ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. Actually, kapag hindi natuloy yung impeachment, converted na rin yun na parang binasura para ho sa aking pananawan. Kasi hindi na kailangan gawin yun dahil walang bisa yung impeachment na hinihain nila nag 1, 2, 3, 4. Tapos ganun. Natulog siguro ng mahabang panahon si Idol Rapi Tulfo. Tapos pagising niya, pling, ituloy niya yan para mapagbigyan. Ang dami na pong nangyari. Sir Idol, lumabas na si Kowa. Nagsalita na rin si BP. Nagpasa na rin siya di ba, nung nag-hearing, Congress. Oh. Ano pa doon? Tsaka ang resulta, ang taas ng ratings. So, ibig sabihin, naniniwala yung mga tao kay BP Sara pa rin kahit anong banat ng mga taga-kabila. Tapos biglang sa tagal ng panahon, PCSO, tapos biglang maririnig ka namin ngayon na kailangan ituloy para mapagbigyan si BP Sara. Ang saya mo, kausap. Idol naman, hindi ho ganun yun. Ewan, kayo ho ba? Sa akin lang, kayo ba, ano pang hidden agenda ang nakikita ninyo? Ano yung mga nasa likod na sa tingin yung possible kung ba't gusto niyang ituloy yung impeachment? Yun lang ba talaga ang dahilan? Kasi kung ang dahilan lang bang may pagtanggol ni BP Sara, ilang beses naman na yun? Ang dami ng beses na ipinagtatanggol niya yung sarili niya. At gusto pa rin siya ng mga tao. Tapos, puyo. Ang gulo nito. Tapos, ewan. Idol ka talaga.